nangyayari na, yung Duterte Youth, kinansela yung registration. Then yung kay Abante naman, kinansel yung proclamation. Bay, teka muna. Ako duda dyan kasi, once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Ayun. At magtatrabaho nasa sila. HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Opo. Ang labo ginagamit na naman yung COMELEC para pahirapan yung mga kalaban ng pamahalaan. Ang tagal ng konsihal niyan mas marami nakuhang boto kesa kay Pastor Abante. O iba, baliwala mo yun? Oo, at medyo naman tayo, medyo tungkol sa friendship naman tayo kasi pambihira, nagugulat na lamang ako. Ang gulo kasi nitong impeachment, sinabi ko na yung impeachment na yan magbubunga ng pagkabahabahagi ng ating bayan. Nagtataka lang ako, yung kinidiscuss natin dati na nawala ng interparliamentary courtesy ngayon, bakit ba inaaway ng House yung Senate? Korte yun. Nakakatakot sila, no? Bakit tira sila ng tira? Hindi naman yung korte kalaban nila. Tama yung sinabi nung isa nung spokesman ng Senado, yung ng impeachment korte. Opo. Bakit? Kami ang kinakalaban nyo, hindi kami ang kalaban. Di ba prosecutor kayo? Ang papel nyo, pinoprosecute nyo yung na-impeach na opisyal who is Sara Duterte. Yun ang gawin nyo. Bakit nakipagbangayan kayo? Sumunod kayo. Ba't ayaw nyo sumunod? Siguro ang problema dyan, ang suspetsya ko, hindi sila makasunod. Kasi hindi nila ma-certify na hindi nag-violate ng 1-year ban yung impeachment complaint nila na transmit nila sa Senado. Ayun. Alam mo, Ma'am Jubes, nakakatakot ngayon yung COMELEC. Di ba noon, sinabi ko, hindi rito, kundi doon sa press con nung kasama ko si Atty. Respicio, ang Duterte Youth, maling-mali na abogado ng presidente ay appoint mo sa COMELEC. Sapagkat kahit anong gawin yan, magdududa. At syempre, may loyalty yan sa kliyente niya. Ngayon, nangyayari na, yung Duterte Youth, kinansela yung registration. Sinasabi, wala daw publication, wala daw hearing. Nag-dissent yung chairman ng division, si Commissioner Ray Bulay. At tama para sa akin yung kanyang dissent. Yung sinasabi sa Duterte Youth na walang registration, ang nakalagay daw sa rules, ang COMELEC ang magpapublish. Ngayon, unless ang COMELEC ay maggawad ng order doon sa party list na i-publish mo, then kailangan mo sundin yun. Without that order, paano mo ipapublish? Hindi mo nga alam kung kailan ipapublish. Kasi sa order ng COMELEC, pag sinabing, i-publish mo ganitong petsa, ganitong dami ng okasyon from this date to this date. Then yung hearing, wala daw hearing, sabi ng COMELEC. Sino ba nagseset ng hearing? Ayun. Yung bang party list o yung COMELEC? Yung COMELEC. Yun! Hindi nagset ng hearing yung COMELEC. Paano magkaka-hearing? Kung hindi mo iseset, parang sinasabi mo, sinasabi ng korte sa amin, bakit ayaw i-hearing yung case na to? Your Honor, kayo nagseset ng hearing. Hindi kami pwede mag-set ng hearing. Tama. Ang court ang nagseset. Kaya malabo Ayun. Then yung kay Abante naman, kinansel yung proclamation. Bay, teka muna. Ako duda dyan kasi, once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Ayun. At magtatrabaho nasa sila. HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Opo. Ang labo ginagamit na naman yung COMELEC para pahirapan yung mga kalaban ng pamahalaan. Paano yung mga butante? Kawawa naman. Kita mo, ang Duterte Youth, mahigit 2 milyon ang nakuhang Yun nga po. boto niyan. Ibabaliwala mo yon? Parang ganun. Bago sa malabong paraan. Yung kay Joey Chua, ang tagal ng konsihal niyan mas marami nakuhang boto kesa kay Pastor Abante. Ibabaliwala mo yon? The will of the people. Kala ko ba ang
COMELEC para ipatupad yung people's will. Bakit yung people's will pinufrustrate nyo? Dahil sa kung ano-anong ginagawa nyo, yung sa Leyte, di ba? Dinisqualify yung kalaban ni Speaker. Ano ba yan? Para wala na Ginagamit kalaban. talaga, grabe yung COMELEC. Pinapersecute mo yung si Respicio dahil nagsabi ng katotohanan. Ay nako, ano ba naman yung COMELEC? Masisira yung kredibilidad. Alam nyo, pag ganyan ang ganyan, talagang baka hindi na makapagpigil ng taong bayan. Sana naman hindi. Kasi naman. ayaw naman natin ng extra-constitutional. Correct. Panuhin po tayo rito. Ikaw na mag-introduce. Well, mga kaibigan, ito po ay idol ho ng lahat. The 80s. Sabi nga, 80s daw eh. Kasi ito po yung tao na ayaw magpatalo pagdating sa katwiran. Pero pagdating ho sa kanyang edad, ay hindi ho mapapantayan. Ayaw nyo magpatalo. Kahit kayo panalo, tatalunin kayo sa Ayan. COMELEC. Let's welcome Miss Carmen Ignacio. Magandang umaga po, Tita Carmen. Magandang umaga sa inyo, Senyor Ferdinand Topacio. Gracias. Senior at talaga. si Senyora Juby de Guzman. Ay, salamat po. Salamat po. At sa lahat ng Una ating senyora, muy linda Yeah. Muchas Muy gracias. guapa. At sa lahat po ng tagapakinig ng Yes, Yes, Yo Topacio, kasama na po ang inyong lingkod. Kapag wala po tayo sa ating programa, sinisiguro ko na nakatune in ako Ayun. sa Yes, Yes, Yo Topacio. Ay, Dahil maraming salamat. nai-enjoy Maraming po salamat. ako, nai-enjoy ako Opo. sa mga delivery ni Attorney Topacio. Es nuestro gran placer, señora. Oh, yeah. Attorney, Tita Carmen, di ba may utang siya sa'yo? Yung hindi niya pagpunta ng birthday mo? Yes. Oo nga bakit ba? Nasa abroad yata ako noon. Hindi Para. po. umalis kayo. Oo, Nabigla. nasa abroad ako noon. Nabigla, tama. Pero Masaya, yung PICC mo. siya nandun eh. Pang ilang birthday ba yon? 80, 80th birthday. 80th 80th. Ay, ulitin natin yung 80th birthday niya itong year na to. Ayan. Hindi yata pwede yun, Happy birthday. Hindi, mag-81 na eh. Diba? Sabi ko kasi ulitin natin yung 80th Hindi birthday. pwede. Hindi pwede, mahirap yun. Kailangan mahirap. abante, wag patras. Tama naman yung sabi. Hindi na pwedeng, abante, talo nga eh. Ganun? Di ba talo si abante? Ako, napunta tayo No, kay... parang COMELEC yan, atras sa bante, nanalo na, tapos natalo ulit. Ano ba yan? Kaya nga yung Duterte youth nga, mahigit 2 milyong boto. Dalawang terms na, merong representasyon sa Youth. House of Representatives. As Ngayon, party list. tatanggalin mo bago ang dahilan mo, walang hearing, walang publication. Sino ba nag-uutos ng hearing at publication? Hindi po Medyo Alam mo, kingkoy. Alam mo sa akin, ang dami rin tanong sa aking programa tungkol dyan na attorney. Yung bakit yung nanalo, ang alam natin, ang eleksyon, bilangan. Bilang. Dapat, bago tinanggap yung pagrerehistro, dapat alam na nila. Yun nga ang nangyayari ngayon, ang COMELEC hindi na bilangan, gulangan na Tama ka dyan, attorney. Tsaka hindi dapat pinapasok kung may problema. Diba? Yes. Walang eleksyon dapat Oh, sa hindi kanila. katulad niyan Magulo Biro mo, pangalawa ka sa pinakamalaking bilang na nanalo ang 80 yan, 80. Party list. Ayan. Di ba? Bakit bigla in-scratch? Kaya Binulan? nga, buti pa kayo na unawaan nyo. Anyway, thank you, Doña Carmen. May mga mensahe ba kayo sa mga sa Message. chairman at commissioner natin sa COMELEC? Abaya, Commissioner Garcia, dapat ayusin natin. Dahil kung kayo, pagpapatuloy nyo, yung ganyang mga ginagawa nyo na nalilito ang taong bayan dahil lang alam, eleksyon ay paramihan ng boto. Kung sino ang may pinakamalaking boto, siyang dapat manalo. Bakit nanalo na? Bigla Sige, Doña Carmen, murahin nyo. Oh, baka- Ako bahala sa inyo. Murahin nyo. Bakit hindi deklara? Wag. I-scratch yung bigla. Di ba nakakabigla para sa taong bayan na bumoto? Ayan. Di ba? Dito Okay. po Salamat po. Oo. ng 6th District ng Maynila. Okay, thank you, Doña Carmen. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Show Topacio.